Good morning guys. Welcome back to my channel. So, another vlog, another landscape photography adventure tayo ngayon. Hulaan nyo kung nasaan kami. Tama yung naririnig nyo. Agos ng tubig, maraming puno sa paligid. Kung matagal na kayong nanonood dito sa channel ko and sinusubaybayan nyo yung page ko sa Facebook, malamang nakita nyo na itong lugar na to. So yan, kita na siya. Nandito tayo ngayon sa Tanay Rizal sa may Patlag Falls to chase some waterfalls. So mamaya nasa Quezon na kami. So don't forget to subscribe to this channel for more landscape photography adventure. Dahil napuntahan ko na tong lugar na to, and kung hindi mo pa napapanood, I will link the video here. Yan, pwede mong balikan. 2018 pa yan. Ayun, marami akong kasama ulit na photographers. Mga nakasama ko dun sa Quezon, Northern Loop namin, then, sa Fortune Island. So, nasa channel ko lang yun kung sakaling hindi nyo pa napapanood yung mga adventure na yan. Anyway, yun, may mga kasama nga ako dito ng photographers. And, sadly, mas malakas yung tubig nung nakaraang taon. Around August yata ako pumunta nun. Then ngayon, dahil June pa lang, nagsisimula pa lang na lumakas yung tubig. Anyway, nag-ikot-ikot ako pagdating dito. Nung nakahanap na ako ng composition, saka ako na malaya na naiwan ko yung tripod ko dun sa van. So balik na naman ako. Kaso ang problema, ang problema guys, hindi ko na mahanap kung nasan yung driver. So nanghiram na lang ako ng tripod kay Sir Francis Ansing, organizer nitong photo safari na to. So, nakikita nyo pa ba ako? Yan. For the first composition, naghanap ako ng pwedeng frame dun sa falls. So, eventually nakahanap din ako. Itong puno nito, yan, nakikita nyo sa likod ko. Gagamitin ko siyang frame dun sa falls. So, yung tripod, makikita natin dito. Yan. Medyo binaba ko siya para mas malapit siya dun sa frame, para ma-hide yung ibang parte ng waterfalls kung saan wala naman masyadong makikita. Gagamitin kong filter ngayon ay CPL lang dahil not much of the sky yung makikita. Sa CPL, papalabasin lang natin yung kulay ng paligid, yung green ng mga dahon, then tatanggalin natin yung glare ng bato ng waterfalls. So actually, sobrang laking tulong ng CPL pagdating sa waterfalls. Maybe ang gagawin ko dito, kukuha ko ng shot na naka-expose dun sa waterfalls and naka-focus na rin. Then, kukuha din ako ng isang shot na naka-expose dun sa frame. Kung sakaling gusto kong bawiin yung ibang details nitong puno na to. Dahil mas maliwanag yung falls kung makikita nyo. Then itong puno, nasa shade siya. So, pangalawang shot yung naka-focus, then naka-expose dun sa puno. Then pangatlong shot, faster shutter speed ang gagamitin ko na naka-expose dun sa falls. Kasi gusto kong makuha yung ibang details nung pagbagsak ng tubig. So hindi lang basta super smooth nung pagbagsak ng tubig ang gagamitin ko. Kukuha ko na isang shot na nakuha yung detail ng tubig. So ibabrush ko na lang siya dun sa puro siya para lumitaw yung ibang details nung pagbagsak ng tubig. So yun. So with F11 ISO 100, 1/5 of a second, kunin natin yung shot. Then kukuha pa ako na isa pang shot na naka-expose and naka-focus dito sa puno natin. I hope na magustuhan nyo tong first shot natin dito sa may Patlag Falls. So try pa natin makahanap, then tingnan natin baka kailangan na ni Sir Francis tong tripod niya. Nakakaya naman. So sa second composition natin, sana naririnig nyo ako. Medyo mas malapit na tayo sa falls ngayon. Merong bato dito sa harap ko kung saan pag nilapit ko yung wide lens, mas lumalaki yung itsura niya.
So, ayun, ginamit ko yung lens distortion para mas lumaki yung foreground natin dun sa baba. Then, kumuha ko ng isang dahon, then nilagay ko dun sa foreground. So, mas nakatulong siya para mas mahatak yung mata ng viewer dun sa foreground agad. Kasi sobrang light nung kulay niya kaysa dun sa rock na dark yung kulay. Maraming shot ang gagawin ko ngayon kasi pag tineturn ko yung CPL natin, yung kabilang side ng falls, nawawala yung glare. Pero dun sa kabila naman, nagkakaroon. So kukunin ko yung mga area na walang glare. Then lahat ng kinuha kong shot, i-combine ko na lang sa Photoshop para mas makuha ko yung mga detalye ng kada area nila. Full pack tayo ngayon dito sa may Nonok Falls dito sa Real, Quezon. Ano kami mga pag-landscape photography dito? Sabi ko nga, it's either we beat them or we join them. Mag-swimming na lang tayo. So, bad na. Yan na. Konti na lang sila. Dun, dun, dun. Nice. Okay. We're ready to shoot. So, hanap tayo ng composition ngayon. Pero sa tingin ko, limited lang yung magiging pwedeng composition dito sa Nonok Falls. Parang dito lang sa harapan. So, magkakaiba na lang kung lalagyan mo ng foreground or kung ano man. Nakapag-shoot din sa wakas. Sobrang hirap. Nahirapan ako mag-shoot dito. First, medyo madulas yung lugar. Then, yun, very limited lang yung space na to. Paikot lang sa harap nung falls. So, naghihintayan kami mga photographers. But anyway, kung mapapansin natin yung paligid ng falls, maitim siya. Then, contrast siya dun sa mismong tubig na kulay puti. Ayan, no? Then, ganun din dito sa may baba. So, as usual, para magka-interest yung foreground natin, naghanap kami ng dahon. Nilagay namin dito sa may bato. Kasi kung wala yung dahon na yan, yung foreground natin magiging maitim din. Then, hindi na masyado mapapansin yung foreground natin. So, dahil doon sa dahon, napansin na siya. Dahil sa kulay din niya, kulay yellow. Very light niya kaysa doon sa pinagpapatungan niyang bato. Yun. For the settings, F11, ISO 100, and 4 seconds. Baling ginawa ko, naglagay ako sa camera ko ng CPL. Sobrang laking tulong ng CPL kasi tinatanggal niya yung glare. Itong mga puti ng tubig. So, by turning the CPL, makikita agad natin na sobrang mag-i-improve yung composition natin. Nawala yung mga glare na distracting dun sa photos natin. Again, kumuha ko ng dalawang shot para na rin siguro. Para sure ako na may nakafocus yung foreground saka yung background. Pero I think with one shot kaya siya kasi medyo malayo yung camera natin doon sa foreground. But anyway, kumuha pa rin ako para sure. Mahirap na pagdating sa laptop saka tayo saka natin sasabihin sana kinuha ko to.
Vertical composition, nasa center yung foreground, then nasa center din yung waterfall. So I hope you enjoy this one, guys. And we are now here at Balagbag Falls. So, yun. Hindi lang kita yung pangalawang cascade. Sa tingin ko, lahat ng shot namin manggagaling doon. Para mas makita yung level ng Balagbag Falls. So, tara. This time, guys, solo namin yung falls. So, wala mga turista. Yun. Dahil talagang inagaan namin para masolo talaga namin tong falls na to. Di katulad kahapon, grabe. Talagang naghintay pa kami mawala lang ibang turista. But anyway, nag-start na kami mag-shoot. Ayan. Almost same angle yung mga shoot namin. So nagkakaiba lang kami kung wide angle and magte-telephoto kami. So wide angle, hindi ko nagustuhan yung yung composition na yun kasi ang daming makikita sa gilid. Yung mga puno, yung mga patay na damo. So yun, para sa akin, nakakasira siya ng composition. So nagpalit ako ng telephoto lens para ma-zoom ko dun sa falls. Then nag-add ako ng CPL para mabawasan lang ng konting-konti yung glare dun sa bato, dun sa ayan, yung mga bato na yan. And para ma-boost na rin yung colors ng green sa paligid. And nag-add ako ng 6-stop ND filter para ma-achieve ko yung long exposure. For the settings, F8 ISO 130 seconds. This time, F8 ang ginamit ko dahil masyadong madilim yung 6-stop natin. Pero mamaya-maya siguro pag tumaas na yung araw, pwede ko nang taasan yung aperture ko. Pero this time, okay na ako sa F8. So, for the last composition dito sa Balagbag Falls, medyo nahirapan kami ni Isaac. Na-compose tong composition na to with portable foreground na nahanap namin. Portable kasi nilagay lang namin yan. Para may iba naman, hindi puro dahon, di ba? Then yun, kung napapansin nyo, again, camera to foreground, napakalapit ng distance. So, alam nyo na. Kaya lang, may gagamba akong nakita. Na-distract ako doon. Ayun, alam nyo na, focus taking tayo, guys. Kuha ko ng tatlong shot. Isang nakafocus sa foreground nating kahoy. Isa dun sa last level nitong turo ko na nga lang, nitong falls na to, ayan. Then isa pang nakafocus dun sa likod, sa background niya. Ayan. So hopefully makuha ko siya ng nakafocus from front to back. Sa settings natin, yung exposure ko for foreground na kahoy, 30 seconds with F9 ISO 100. Pero dun sa may falls, nag 15 seconds na lang ako. Nag-overexpose yung yung tubig. Yun, I hope you enjoy this one, guys. So, i-end ko na dito yung video, guys, and maraming salamat sa panonood. I hope na nagustuhan tong video na to and kahit paano may natutunan kayo.
So kung bago ka pa lang dito, please subscribe to my YouTube channel. Marami akong ma-upload dito din. Kasi sa tuwing nag-shoot ako, requirements para sa akin na mag-vlog to document this experience. Na I hope na maka-inspire din sa ibang mga nagsisimula pa sa photography. Subscribe, like this video, and ring the bell. And comment down below, usap tayo sa baba. See you in my next episode. Bye!